Ato silang i-welcome o ato pagkatawaton isip ato ang official member sa Tabulog Church. Isa yung mga iso nga ato ang kawaton ni ang supa. Okay, so welcome mga igsoon sa isip igsoon na official igsoon sa membro sa ato ang iglesia sa Tabulog. So akong yanyo ang atong elder diha sa paghatag o pag-ampok ni atong upat ka mga hamiling kalag. Akong yanyo si Brother Lindsay Campo. Aaron, kaya po ba? Yes. Mungkin yang mana seperti itu, apa lakukan? Mula ng beraan ng Diyos na para sa tagon, kami pasalamat kami ng Diyos sa lahat sa mga wala yung pinagkatan. Nalilibig kayo mo sa pagsimba kayo mo ng pagkatalan. Ganyan kayo yung mga pinatang Diyos ngayon lawat o santos ang baptismo. At pagkahatag kanila o kaalam na Espiritu o Diyos na mag-isugod sa kanunay, sa pagkatayo, sa pag-alaga. Pagtuo Diyos ng mainit, ang iibig, Diyos na nawala, magkakatayo, ang Diyos sa pusa. At kanunay, magkapanalangin kanila, maghatag sa langit mo yung panalangin, magkaalam sa kanunay. Ang kinihangyo, ang ilawag, isalit kanina, sa ngalan ng Jesus. Amen. Okay, so ato ang ilamano, ato welcome ang ato ang mga bagong bautismo, ato ihatag usab sa ato ang samlid. So atong welcome ang ato ang mga bagong maigsuon sa pagtuo. Akong kantahon ang family of God. So hangin ka mga maigsunan sa pagbarog, lamano, o pag-abi-abi sa matag usa nato. Okay, so ato idugang ang ato ang mga bisita usab mga igsoon sa pag-abi-abi. Akong gitawag si Brother Junjun Chavez sa Pangaris Tubangan, si Sister Hanelin Saligan, Han Saligan, Tiffany Saligan, o ato ang bisita si Ria Magano sa Pagari, o May Alberio, Sis Aritas Tubangan, aron sa atong ma-appeal sa pag-abi-abi ang atong mga bisita. Atong i-appeal akong kumpare si Sir Justice sa Pagari Tubangan kay atong i-abi-abi pag-appeal. Okay, so dun
before we will sing our song service, allow me to read the text of the Bible that says in Psalms 100 verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. So magpasalamat ang mga kaigsunan na despite sa mga panghitabo sa ato ang kalibutan karon, left and right, between tornadoes sa China, between earthquakes sa Brazil, sa Venezuela, and sa pag-uto sa Mount Canlaon. We praise God na we're here. Dinhi sa ato ang balay-along alampuan. We never know, no, mga kaisunan na ampun ano sa atong pagdali. So among hangyo ang tanan na we will sing with all our mind, with all of our heart, all praises to our loving God. Okay, this Sabbath is for us, made for us to commune with our Lord Jesus Christ. So ako gihangyo ang kasigasi ug ang hunahuna, atong i-set aside ang kalibutan, atong i-focus nato sa words para panahon kita mag-away with all of our hearts and our minds. Ya, makita ko nato sa atong mga naon, no? Okay, sometimes we praise God, bukod kaayo tag-naon. So, atong ikinabuhi ang matag lyrics sa ato ang hymn. So, before that, mga igsoon, mayong buntag na natong tanan. Happy Sabbath. Sa dili madugay, atong magasugdan ang atong ikalawang servisyo o akong gihangyo kining mga musunod sa pag-ari sa ilid. Mrs. Cristina Guido, Altia Brunyola, Elder Danny Chavez Sr., Elder Charlie Cabriana, o Elder Rodi Guido, atong Chaconisa, Hilin Rabago, Arlene Alberio, Palihog o Arisa Hilin, atong i-prepare ang atong Sikat Service Program. Salamat. and so for our inspiration, shall we all sing, there is a land of corn and wine. There is a land of corn and wine. Church hymnal, hymn number 123. 123. There is a land of corn and wine, and all the joys will soon be
our hymn of adoration, we will sing Worship the Lord. Hymn number 1. Salamat Ginoo sa gasa, may mong gihatag, yung adlaw may ipapahulay. Nabalaan nga adlaw, may imong gayod, ng na alam sa imong mga katawan. Ginoo, niya kami karon sa pagsimba o pagambahan sa imong bilibon nga ngalan tungod sa imong gahom sa pagbuhat nimo sa langit, sa yuta, sa mga tuburan sa dagat o sa tubig Ginoo. Niining kabundahan, dawata palihog Ginoo ang among makinabuli uban sa pagpasaylo sa among malapasan. Aron Ginoo, tapos kami madawat sa imong balaan nga presensya niining kautuhon. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among pagampo. Pasayloan naman kami. Hindi kami napakyas diha sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Akong pagbabasahon ang hanay sa itong programa karon buntaga. Ang hymn of adoration i-announce sa itong mga song leader, invocation by the speaker. Kayon ang collection of tithes and offering, offertory prayer, Mrs. Cristina Guido. Kayon ang scripture reading ni Sister Althea Bruniola. Pastoral prayer, Elder Gani Sabis Sr. Special song, Solis Siblings. Introduction of the speaker, Elder Charlie Cabriana. Dayon, ang atong mensahe pinali sa pulong sa Ginoo. Dayon ang closing song, iga-announce sa atong song leader, ug ang benediction, Elder Rudy Guido. Ang atong song leader, si Ma'am Ann Cabuenas and Company, pianist, Sister Karel Cabriana, ang atong mga Japonesa, Helen Rabago, Arlene Alberio. Ang nasa atong audio, Licia Bruniola. Ang
presider karong buntaga, Sister Ninita Tangiti, ang programa mga padayon sumala sa naanang mayong buntag. Pinaagi ni Sulayin ninyo ako karon, nagaingon siwa ko sa mga kundi babuksan ko kanino ang mga kamuanan sa bukuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi na wala na unyay dapat ka imo karubayan sa gawa ninyo. ning ikapulo nga gihatag sa mga kaigsuonan karon nga munay sa ilang mga trabaho Ginoo nga ikaw magabuo kanila o panalangin. Salamat inyo Diyos sa tanang puso nga ikaw nagahatag kanila ug ikaw gayon ang nagauban kanila sa tibuok semana. Kini tanan akong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. For scripture reading this morning is found in 1 Peter chapter 4 verse 10. It says, "As every man hath received the gift,
even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Kita sahabat amal kita. Balaan ng Diyos. Salamat kayo sa inyong kayuhan kaya mo. Salamat sa mga panalangin na mga tatnan ninyo adlaw. Tinaw ta Diyos, ikaw mga panalangin sa mga adunay mga bahin na inyong programa sa Divine Worship. Tabangin Ginoo ang iyong anak na inyong gikarilagikan sa opisina ikaw nagpapamaayo kaniya o naghatag kaniya o maayo ang lawas. Siya karoon na namang magsusulti. Ihatag niya ang lunang kaanan na magagamit siya sa unang mga panahon. Ihatag niya ang unang panalangin aron siya masulti sumalat sa mga kabuotan. Dahil sa Ginoo, ikaw nagatulad sa pag-ampo. Kinintaan ng kasalamatan sa ngalan ng Jesus. Amen. Okay, so dili tanan ko pumunawan ang mensahe sa awi. Tugunin ko nga atong ipailaila ang ato ang magsusulti karon niadtong wala pagyod nakaila, no? Ang ato ang magsusulti nagsugod ang iyang tinut-anay nga kinabuhi niadtong year 2000. Nahimos kang literature evangelist. Then after that, by 2002, nisuway siya o nahimo siya usa ka 1,000 missionary movement, no? Ni-appeal siya. Then, I think 2 years sa 2004, dito siya na sulod sa CPUC as accounting volunteer. Then sa 2016, nahimo siya 2011, nakasunod siya sa Hope Channel, CPUC as a volunteer. Then 2012, nahimo siyang accountant sa CBM Printing Press, no? Then sa 2017, nahimo siyang cashier sa atong Adventist Elementary School, Cebu City.
Then sa 2019, nahimusap siya cashier ngadto sa Lapu-Lapu Adventist Elementary School Lapu-Lapu. Then sa 2022, naibalik siya diha sa atuang high schoolhan sa AEC, Adventist Academy as a treasurer. Then karon onward 2026 onward nahimo siya CBC treasurer. Usa ni siya nga nakatabang sa atuang simbahan sa pagpanindot pinaagi sa financial aid nga gikan dito. Ang atuang speaker mga igsoon karon nga kabuntagon, usa ni siya ka usa sa gwapo nako nga kumpare, no? Maabdikon, madasigon, mahigugmaon dili lang sa pamilya, kung dili sa atong mga kaigsuonan. So ang atong magsusulti, walay lain kundi si Sir Justice Francisco. Pansanili pa atong ihatag ang panahon sa mensahe sa awit.
Dahil ang Ginoo mga kisunan sa mensahe sa Lordon, what can I do to bring them back home? Itong itong mga kisunan, usa ka to kagituyo sa Banal Espiritu nga maoy sintro sa atong mga panahuna samtang kita mamadandong sa tulong salamat sa atong buha ka mga batangon naghalad sa Ginoo ni atong Lordon. What can I do? The only thing we can bring back to the feet of Jesus Christ is just love them. Pinakagisunan usahay ini paghigugma sulod sa pangalay mo kini mga butang na daw na uhaw ang matag membro sa atong pangalay. Tungod kay ang atong mga pangalay karon gipulihan na sa ato nga hunahuna sa pagpamindahay sa atong mga pagkinahanglan ng kagayan. Ang atong panimalay, ang atong mga kabataan, dili na nato kagagaan sa sakto na pagbati sa gugma. Unya mawala na sila sa pagpagalagad sa Ginoo. Unya wala na nila mahinumdumi na naaday dinikan na nagahigugma kanina. Mausap ang atong iglesia. Nagkinahanglan ang atong mga membro sa iglesia bisan pa man sa kinamanghuran na bata niya tao sulod sa iglesia, bautisado, dili bautisado, hantod sa atong mga hamtong na nanginahanglan gihapon ta sa gugma. Ang ato nga gibasa sa ato nga scripture reading makita sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 10. 1 Peter chapter 4 verse 10 nagaingon din sa New King James Version. As each one has received a gift. Ang matagusa nakadawat kayo sa gasa. So kita ni walay usa nato karon buntaga nga walay gasa. Kita gyud. As each one has received a gift, minister it to one another. Gamita ka na alang sa uban. Aron mahimo ta nga maayo mga tinugyanan diha sa nagkadaghan nagkapilo-ilo nga grasya sa Ginoo. Atong iluko ang atong ulo samtang kita magampo. Dalaygon nga Dios. Halando nga mahan. Gamhanan nga walang Espiritu. May umaon na si Jesucristo. Nagaduol kami Ginoo uban sa pagpaubos sa paglingon tungod kay wala kami. Kinsa man kami da sa mga tubangan. Salamat sa tugma ni Ginoong Hesus sa iyang pagkamatarong o sa iyang pag-ampo na siya nagaingon sa matag pag-ampo na magadangat nga samahan iya kaning ubanan sa iyang mga pag-ampo o mahimo nga nindot ng mga pag-ampo diha tubangan samahan. Salamat Ginoo nga Grand Espiritu imo ipadala kanamo pagbuntagan aron Ginoo mapuno kami sa balaan ni Espiritu mga uli kami mapuno sa kalipay o sinugod na natin mo. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pagkanto sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ginoo mga kaigsunan dalaygon kaayo kay naghimo sa kanato sa matagusa kanato nga nagkalain-lain o mga hiyas. We are created unique. Unique kita. Walay nakaparihas sa matagusa dahilista. Dili nato makumpara ang atong pagalingon sa uban. We are created unique. Kagaan ka sa Ginoo o mga different gifts. Nakalain-lain nga gasa yung yata. Kaya nga naman, kining mga gasa gamiton kaayo ni sulod sa iyahang iglesia. Kay aron ni mapasilungan ang ngalan sa naghatag sa gasa. Ang purpose sa Ginoo nga panagaan tag magkalain ng gasa aron madayeg ang ngalan sa naghatag sa gasa. Mao na nga ang matag usa ka gasa importante kaayo. Importante siya kaayo bisan pa nga ang matag usa ka nato una-unatan kaning gasa nga naa niya dili kayo significant o dili kayo importante.
Daghan matag makita sa loob sa iglesia mga kaingon ta. Hindi mo gid kay importante iya ha. E nga naman, maingon man dayon, human panalitan na ay activity. Kami mga igsuon, Lunes pa mi dinhi, na Birnes na lang kami ra gyud gihapon. Ang uban, mao ra biya kinailaha. Mao na ang hunahuna nato nga ang ilang mga talento mga gasa dili kayo significant. Apan ang Ginoo nag-ingon siya, kanatanan ng mga gasa importante kayo at ubangan sa Ginoo. Ang Ginoo na hibaw, bisan gani ako sa akong pagalingon, mas nasayod ang Ginoo sa gasa iyang gihatag kaysa akong na-discover sa akong pagalingon. Makaingon ko sa akong pagalingon nga na ako'y gasa sa pag-awit. No? Pareha itong ganihan, ako'y gasa ito, pero wala lang ko nakadiscover. Katong what can I do? Mura pa sa lagi kayo kadungog ato. Makadungog ko sa kanang MP3. Pero ato ba na sa magkanta ng lisod, makita ko kantahan ko kay puli-puli na to. Kung ako'y magkanta ito, mailugan nila ko ang iyahan na bahay. No? Una na, gasa to niya. Pero ang Ginoo mas nasayod sa akong matang sa akong kinantahan. Kaysa akong ginahuna ngayon ana akong kinantahan niya. Mangilog ko o bahin nga dili ako. Ingon ana ka importante ta ubangan sa Ginoo. Mas nasayod siya sa atong abilidad. Kay kining abilidad na gihatag kanato nag-isip gyud ang Ginoo nga ato ni mahimo nga panalangin sa atong sigataw. Nindot kayo kay ang 1 Corinto Kapitulo 4 ay Kapitulo 12, versikulo 4 na diya ang lista sa mga gasa. So inyo na lang memorize on 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11 na diya ang mga lista sa gasa. Nya diha samtang ko nabasa ni akong nakita na ay mga gasa atong nakita karon wa man nahilista diha sa 1 Corinthians chapter 12. Now, kining mga gasa, gisgutan kini sa balaang kasulatan dinhi na sa New Testament. Dito sa panahon nila Moses, Joshua, panahon nilang Aaron, panahon sa daan nga tugon, wa kayo ni gisguti ang mga gasa. Panahon ni Adan, panahon ni Enoch, panahon ni Methuselah, panahon ni Abraham, wa gyud na dito gisgutan ang mga gasa. Kundi din na nasa New Testament. Ang tuyo sa Ginoo aron mahimo kini nga grassroots sa Advent movement. Kita ang grassroots, kita ang mga sakbot, kita ang mga bagong tubo ng mga baliling ni ining Advent movement. Ang tuyo sa Ginoo niini aron nga atong isaysay ang kinabuhi ni Jesus, ang iyang kamatayon o ang iyahang pagkabanhaw. This is the very reason nga nung itagaan sa Ginoo magasa ang bago na iglesia nga panahon sa New Testament. Aron nga kining movement nga gigamit sa Ginoo motubo kini, mulambo kini, o kung saan kini mahimo nga mulukop sa tibuok yuta. Kung imong bata, kung imong tanawon ang gihatag sa Ginoo nga gasa, makita nimo sa buhat 3, buhat 9, buhat 4, imo makita diya nga diha sa buhat 3. Isay-say diha nga si Peter o si John gitagaan o gasa sa pagpangayo. Sir, liman ka ang gasa ni Peter o ni John, kita karon wala tingali nato gasa sa pagpangayo. Pero naa tingali uban din ay gasa sa pagpanghilot. Nga diin, kada adlaw na ay magpahilot. Naatay worker na nag-retire na sa atong denomination, hantod karon sige pa siya panghilot. Unya, di siya mangayo o bayad sa iyang pagpanghilot. Kada hapon na kulit niya sa opisina. Kaya dito na siya sa union. Naana ang mga pahilot silang balay, maglinya na. Ang kayo, yan piloton. Anak,
Niya sige siya o kayo sabi sa tan sa gilot. Kaya kung dili mo talo, iyan mo musgon. Oo ka sa ada papahulay. Oo. Kaya kung dili, musgon man. Agay! Jadi tahu wala na dili natin na ako labog na. Pero daghan kayo ang magpahilot to pa sa pagdigasan sa Ginoo sa pagpanghilot o pagpangayo. Wa ko kadungog ani niya nagwali. Pero maayo siya manghilot. Bot pasabot si Peter o si John sama gyud na og ang balag nga sulatan nagsulti nga si Peter o si John bisan pa ilang anino sir maayo ang tao. Inig-agi sa anino ni Peter o ni John maayo ang mga tao. Ang mga masakiton, maayo ang mga minatay, mabanhaw. Bisan sa anino lang, kung saan nakagikapon, kung saan nakagtutuhan, kung saan nakaglawayan ang mga butak. Makakita ang mga butak. Ingon ana ang grasa gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia. Ato ta sa sunod nga kasahan o kini kaayo, ingali watana si Dorcas. Sa Buhat, Kapitulo 9. Si Dorcas, manghatag siya. O nagkarilain nga mga relief goods alang sa mga tao. Manghatag siya. Dili siya makaayo o tingali o ako patos Dorcas mag-ingon tingali ko, Ginoo ka na akong ayo-ayo kay ananaon rin mo mga tao, mga maglakaw, di lang po aning gasa sa pagpanghatag. Kay gasto man apan ang Ginoo na panalangin sinabuhi ni Dorcas nahimo siya adulahan o sige siya panghatag. Tingali ba yung putos ng Peter di na may kayo ka na lang ang cash kay daghan nito ng cash dili kita makakumparar sa ato gihatag sa Ginoo kay ni kalimay ang gihatag sa Ginoo aron mula po ang iglesia sa Diyos. Unsa pa yun? Niya po yung mga tao sulod sa iglesia ng Kitagaan o Gasa, pareha ni Barnabas. Si Barnabas, usa siya ka tinunan sa Dios nga dinay kasing-kasing sa paghatag yung kinatibukan. Si Barnabas na siya yuta, nahalinan siya yuta, unya, iyang gidala ang halin sa yuta ngadto sa unsaman, ngadto sa tiilan sa mga disipulos. May mga nakita sa Buhat, Kapitulo 4. Ini Kapitulo 5 niya na, nisunod po dayo, kaya nahimo man sila, si Barnabas, nahimo ni siya, ang kitawag po, the son of encouragement. The father of encouragement. Siya mao'y makapadasig, makakita ka ni Barnabas sulod sa iglesia, madasig yun ka. Pananitan, magluya-luya ta. May lami isig ba? Kay gamay naman may kayo. Hindi kita nila ni Barnabas. Madasig sila because Barnabas is an example of encouragement. Mauni nga si Ananias, si Sapphira, na-encourage po. Ato ito'y baliki ato yuta. Parihan ni Barnabas. Kung nahibaw ka sa istorya ni Ananias at Sapphira, nga ang ilang pagka-encourage dito sa buhat ni Barnabas, wala yung kayo ito kay nga naman mo nila dihatag po niya. Kaning doon ka manti ayon, namatay din sila. Nanay-layo presentation na rin. Apan, mauni, si Peter o si John, hindi ka rin lalaki. Now, karon sa ato na panahonan, tingali na ay kuba na ito igasahan sa knowledge of science, knowledge of medicine. May mga doctors, mga top 1, kaya nga po nga, ano sila matap, mali sila na ako, di mo ko matap, yun. Yung ano na ay nitap, ng mga doktor, mga nurse, nitap, yung mga anak ni Kumpare Gabriana, hindi siya yung mga tatnat siya po. Apan, kini sila, tagaan sa Ginoo o knowledge sa medicine, tagaan sila o abilidad sa pagpanghatag, o gitagaan na po yung mga tao, nga gitagaan o kinaiya sa pagpaminaw sa mga tao na nanginahanglan paminawon. Those who need to be heard or the ability to listen, gihatag sa nasa Ginoo kanina. Ang uban, gitagaan sa Ginoo o wisdom.
kana unsaon nimo sa pag hatag og counsel according to the wisdom of the Lord. Ana, sulod sa Iglesia, ang uban gitagaan pod og kahibalo nga musulti. Unya, kahibalo sila mogamit sa mensahe alang sa pag-mensahe sa tibuok kalibutan. Na kini nga mga dagko nga mga gasa o mga gagmay nga mga gasa na atong giisip, purpose nini mao ra gyud ang pagtabang sa atong isig katao. Mao na nga aron the best way, ang pinakamaayo nga pamaagi sa pasidungog sa naghatag nini mao gyud ang paghimo sa mga gasa sumala sa gusto sa naghatag nga pagabuhaton. No, kung itagaan ka niya na, unyawan mo na siya magamit sa gusto niya na ipagamit, dili siya may malipay ang naghatag. So, atong una-unahon mga kaigsunan, tungod kay hinatag ni nga mga gasa sa Ginoo, walay gasa nga mas dagko og bili sa uban nga mga gasa. Kinahanglan ato yung nanahon isip membro ni ato iglesia nga ang gasa sa matag usa equal gyud siya og bili at ubangan sa Ginoo. Dili mas labaw siya gasa tungod kay graduate siya sa medicine, mao man ni kansik sa kalibutan. Basta graduate sa pagka-doktor o abogado, mas dagko sila og gasa. Dili equal yun ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa iglesia. Kaya nga naman, ang naghatag niini mao man ang Ginoo. Di man ako'y naghatag. Kaya kung ako pa'y naghatag, ako'y magbuot kung kinsay dagko gasa, kinsay may gasa. Kaya mao man ay tinanawan sa tao. Ang tinanawan sa Dios, inighatag niya parehas yun og magnitude ang imong gasa sa iyahapon nga gasa. Na unsa man nato pagkahibaw nga natagaan na dayta og gasa. Mao ni ang dakong pangutana kay usahay dugay na ta nagalagad pero wa gyud ta kibaw nga naa dayta gasa. So unsa man nato pagkahibaw nga naa dayta gasa nga hinatag sa Ginoo. Unya unsa man sa nato kung naa naman gamit na unsaon na nato paggamit kanang gasaha nga diri kanato. Ato minumduman mga kaigsunan nga ang balaan ng Espiritu siya may responsable sa pag-empower, sa pagpakayo, sa pagpatubo, sa pagpanindot sa gihatag sa Ginoo nga gasa diha kanimo. Tagaay ka sa Ginoo o gasa, ang Holy Spirit na niya mo pakayo, mo panindot, mo pa-furnish, mo pasinaw sa imo nga gasa. Onya, siya ang malaking Espiritu. Andam din siya sa pagkiyakan ni mga kani mo na ni ang klase nga pagabuhaton. Mao na ni panalitan o hilumon ra gyud ka sa iglesia, mao na ni panahon na nga imong gamiton sa pagpaminaw. Naay mga tao nga kung imong isaysay ang imong problema ning tawanan niya siya pumutabi, muli na lang siya, wa siya matagpaw. Kana bitaw, karon panahon na daghang kaayo mga mental depressed mga tao. Kung wa kay paminaw anak nila, mauli na sila ng gabagot-bot gihapon. Pero kini mga tawanan nga maayo paminaw, i-training ni unsaon kung paminaw kana sa ADRA nga psychological first aid. Itudukan ni unsaon kung paminaw, lisod man ay kayo maminaw o tao Yung ka nang hilig tag-istorya, pagkalisuran yun. Pero ka ng mga tao na hilumon kayo, nara niya, hilumon kayo sa tanan, mahuman ang istorya sa nagulang kasing-kasing doon ka oras, sila nagsige rin paminaw niya. Ni ulit itong tawana na nakawasan sa siyang dugaton, o na nalipay siya, kaya ipaminawan siya. Pero ako istoryahan, lalit na tingali ng 2 minuto, hindi niya naman, matibati na kong lugay. Ay nga naman, lisod, maminaw. Lisod, bigay maminaw. So, ang ilang abilidad sa pagpaminaw, nindot kayo.
So i-empower sa Ginoo unsay ang buhaton. Unsaon man nato nga mapabaton tag empowerment pinaagi ra gyud sa kinasingkasing nga pag-ampo sa Ginoo. Ato yung iampo kinasingkasing Ginoo. Matag budlo Ginoo. Matag takna Ginoo. Atong San Pedro Ginoo, tabangi ko. Unsaon man ako pagagamit sa kasang nga gihatag Ginoo, giyahi ko. Adto na punta, pila ka mga gudlo, mupitik sa atong kinabuhi, Ginoo, niya na ko diri tabangi ko. Unsaon ako gamit sa kasa, kaya nga naman pinaagi rin sa ginadaw ko, kinasingkasi na paghangyo sa Ginoo, anha pata tabangan sa Ginoo. Mao na first step nga atong pagabuhaton. Kung imong tanawon ang kinabuhi ni Solomon, si Solomon, niya nagkabiyo na sa pagkapili yun niyang hari, ipangutana sa Ginoo si Solomon, unsa may gusto nimo ang pangayoon kay akong gihatag kanimo. Kung imong tan-awon ang gingharian nga iyang gipulihan, mura og makaingon si Solomon nga kinahanglan na agyoy revised edition sa gingharian sa akong amahan. Ginahanglan ang ako mga igsoon dili magpinatyanay. Di ba sir? Sumala pa sa prophesy. Gitagna, gipakita inyo sa David ang imong panimalay, ang imong mga anak magpinatyanay. Tingali mangayo si Solomon Ginoo, kung magpinatyanay ka kanina mong igsoon tagay kung nindot nga garda, nga dili ko mapatay. Tingnan naman, pinatyanay lang ang iyang mga igsoon. Nag-ilog na sa trono sa pagkahari. Apan unsa may gipangayo ni Solomon? Iyang gipangayo sa Ginoo. Ginoo, tabang ito sa pagpangayo sa sakto nga butang. Tagain ko og discernment. Nga may tawa na ko Ginoo kung unsa ang maayo o unsa ang dautan. Aron kung makitawa na ganin ako ang maayo, akong buhaton. Kaya kung makailasan ko sa dautan, akong likayan. Kini panahon na karon mga igsoon, ang mga tao wa na tibaw sa maayo o sa dautan. Kaya mag-mix up na ang maayo ang dautan. Buhaton usahay sunod sa panilalay ang dautan. Unya mahuna ta nga maayo siya. Mauna nga si Solomon nangayo ni ana nga discernment kung ang Ginoo nagahatag kaniya, and he was considered the wisest king ever lived. Dili lamang ang Ginoo, dili lamang ang son, gitagaan siya o kaalam sa pag-ila sa maayo sa dautan, kundi gitagaan siya sa Ginoo o sovereignty. Tagaan siya wisdom, tagaan siya wealth sa Ginoo. Sa diha nga kita, mangayo sa Ginoo giya. Kung unsa ang mga espirituhan nga kasa alam kanako, kinahanglan mga igsoon, maghahingkod sa panahon sa pagpamaladlong kung unsa ang atong mga gawi karong mga panahon. Samtang gamay Ginoo na nayo ko discernment kung unsa gyud ang akong spiritual gate sa akong gasa ako i-share sa iglesia. Ginoo, mamalandong sa ko kung unsa ang akong behavior karon. Ang ako bang behavior angay ba mangayo niini nga gasa? Ang ako bang kinaiya, ang ako bang pamatasan angay ba niini pagpangayuan? Sa iya nga matag adlaw na nato pangayoon sa Ginoo. Daton ta sa Ginoo ngadto sa sitwasyon nga dahil atong ma-discover na ay Ginoo sakto gid. Jadi mangayo ta sa Ginoo. Pwede ba tagaan ko nimo og gasas pagkamtiyatagon? Kada adlaw nato nga pangayoon, moabot dayon ang oportunidad ang adlaw na naa day mangayo nato. Sir, wa ko buka sa amo, sir. O mahinumdum na din kasi kung ipangayo, mao naman eh. Ang tsansa nga ma-exercise nako ang gasa sa pagka-mangyatago. Apan sa diya, na moabot sa una-una ni ko nga, ay, ilag ba ko ani? Sige kang pangayos, Ginoo, sa abilidad sa pagka-mangyatago niya, na to
og adlaw mabot na. Nagapot ka mga duha ka semana. Unya after 2 weeks nga nilo bro, hindi na gyud siya. Ihatag na nato niya ang opportunities ko kagiyadawon. Ano rin siya? Wow, buga sa ano siya. Nauna nimo, ilog ko ani ba? Mubalik na sad ka sa step 1. Ngayon sa step 2, Ginoo, wa ko kang kagamihan. We should pray hard, pray that. Kaya nga naman, hindi ka po nasa akong kinamuhi. Nag-ampo ko, Ginoo, nanay na nuntok sa mong balay. Sir, kami akong saging, sir. Ako ni Ibaligyan, tanaw na ko siyang saging, pero tinaman ko huling mura. Di yun mahinom. Niya, bilang na yung saging ay. Sa Tuhan na ka, kilong bugas eh. Kung ako na ilan, yung saya na. Huwag na kanina, sabi, liquid mo, ang akong ikuha, itagaan na lang ako sa pagtagaan ako sa bugas. O niya, nag-ilong mismo na, ilan ikuhan. Ako na lang yung ikuha, sabi, o niya, ibutang na ako sa dapil niya. Nadaot na lang sa akin, huwag yung mahimok, pero at least, nakahatag ka o bugas. Yan naman. That is the practice. Kinahanglan ato siyang praktison. Tagaan ka sa Ginoo. Gusto tagaan sa Ginoo pagka mapailubot. Iya na kang ikutan muna sa sitwasyon nga butangan ka, gisapot nga tao. Dugay kayo ng manig. Dugay kayo ng ganihan mo. Butang ka susong ka rin. Ibigong ka rin. Yan lang po na sa Ginoo pagka mapailubot. Ini yung praktison ang pagka-mapalubot. Yan naman. It is the practice of the Lord. It is clear mga kigsunan na ang example sa mga spirituhanong nga gasa maugyod si Jesucristo. So kung saan man nato nga maggamit nato kini mga spirituhanon nga gasa onya, kung saan nato nga siguro kita na nagamit ko nato sumala sa gusto sa naghatag. Mao na atong tumagon niini. Nagdiya sa libro sa Ephesians. Mao na siya itubag ngano nga gitagaan ang iglesia o mga spirituhanong gasa. Ang atong basahon sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 11. Okay. Ato mabasa diya sa chapter 11 verse hangtod sa 12. Nagsaya diya, and he himself gave some to the apostle, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. Sa verse 12 ngayon, for the equipping of the saints for the work of the ministry. Aron sangkapan ang iglesia sa buhat sa pagpahibalo may tungod sa Ginoo. Kung wala lang doy janito na maglimpyo sa iglesia, inig-abot sa atong datong mga bisita sa iglesia, makapanghinaway na hinawag siya sa iglesia, kung sa maling iglesia sa tinuod nga simbahan sa tinuod nga Diyos, hugaw man kaayo. Mao na nga kinahanglan o gasa sa pagpanglimpyo. Mao na nga ay janitor. Dili ingon nga janitor, ubos siya o gasa sa manager nga tipalit o sinhig. Sahay ang tipalit o sinhig, mas mula pa na lang sa iyang subuon nga manili. Nga sinhig ka na ito nila, tarong na ito daang sinhig ha. Dapat ito, mahal mo gigan ito bagyo. Bitay na siya. Katulong ang sa una, nangabawag na lang itong silig. Palit na sad ko. So kinahanglan, mata ko sa magkanaw na siya nga para dito ma-equip ang iglesia sa iyang hangagasa. Palitan siya niya na butang aron mahal ay ang buluhaton sulod sa iglesia. Kaya nga naman, kini siya, dili tanan
mahimo nga pastor sulod sa iglesia. Dili pud tanan mahimo magtutudlo sa school teacher, dili tanan. Dili pud tanan mangluto, kinsa na lang po yung kaon. Kung ang tanan ng luto, tanaw ra na magluto. Kaon na sister. Gusto ko man ko. Di na sila tanan mga olayon ka na tigluto. So kinahanglan naapoy tigluto lang yun. Naapoy driver. Naapoy engineer nga mo ay magplano sa pagpanindot sa iglesia. Ako nag-appreciate ko sa inyong iglesia rin, hindi na kayo. Yan ko din 2022, natisugod ninyo, every year, nagisita ko rin, na-improvement karon. Erko na inyong simbahan, praise the Lord for that. Nindot kayo na makita ninyo nga ang matapusan, nag-aisip yun nga mayang hiyas, importante yun aron ma-equip ang buhat sa Ginoo. Kaya nga naman, matod pa sa Roma 12, ang matakusa ka membro sa lawas importante kayo. Dili makainom ang mata, oy mata naman ko. Wa ang prilagot sa pag-anto dito sa Manila. Ang tiil naman ang importante kayo, manto dito. Oh, ako magpiyong na ko sa ako. Nandun maabot dito ang tiil. Dili pwede. Di po pwede ba ikaw ng tiil? Oy, karoon katong naman ron. Ako tiil, dili na ko liho. Dili na ko mubali, hindi kagabi. Ang mata na ko doon, may matrabaho, kaya katong pinanong, iyong siya. Dili pwede. Kaya nga naman, for in one body, we have many members na nandang mga lawas na ikamot. Kana-tanan nag-function parehas yun aron maabot ang lawas ngadto sa iyang kalungan. Naabitay akong nahinultuman ng istorya sa kamay pa ko. Nagsabot ko na yung mga bulinaw na maglangoy-langoy sila gikan sa Pilipinas ngadto sa Amerika niya ato sa China. Pero maglisod man sila maglangoy kay ikabot nila sa South China Sea, na may dako kayong iho mga tang. So nag-meeting ang mga bulinaw. Kaya istorya rin gamay pa ko niya, hindi naman ako rin ba? Ako rin dito ko rin. Meeting sila. Ingon ang mga bulinaw. May nga rin mag-elect ang president. Aron magplano ka, saan natin paglangoy dito sa Amerika, ato sa China, ato sa Russia. Nakasabot sila nga ang tanang bulinaw sa tibuok na dapit nila. Sabot sila nga, inig-reason yun na to, kamo nga mga number 1 nga mga ulinaw, at ito mo mupurma mo dito, dako kayo na mata. Ako ba, mupurma o dako kayo na silik. Ako ba, mupurma o dako kayo na bukukuko. Ako ba, dito sa ikog. Ako ba, mga kapalpon. Sige mo na ha, practice na. Practice sila. Lahat ito pag-asulti. Langoy dahil sila, padung sila ng Amerikano. Hindi padung Amerikano. Langoy sila ng dito. Pagsugat na sa dako kayong iho, na po kayong iho. Wiso na yung mga ang purba na yung mga mulinaw na na-stop mo kasi yung purba na sa dako kayo may isda. O magkulitan, nakuntan ka ang iho. Langoy na ng iho palayo kay hada-hadong sa kauno sa dako kayo may isda. Huwag din sa kita sa panasipan. Lipay kayo sila. Yara na yung grito. Ano maabot ka dito sa Amerika? So nakabot sila sa Amerika, nakabot sila sa Russia. Enjoy na kasi silang suroy-suroy. Balik sila sa Pilipinas, ato sila China, sa Indonesia. Suroy-suroy sila. Hantod niya mo ang panahon na ang usa, sige na apoy naman yung iskolo. Gusto ang pupuntos tiin. Kaya inibisol, layo kaya kung langoy na. Mulakoy ko na layo kayo, mubal na ito na sa iko. Ay, huyo silang nanana. Ito gusto ko din na pagpusikog. Hanggang nga nagkagupot na sila, kaya kumati naman gusto dito. Kaya nga naman ilang tato dito, ang dulidan, napurma silang mata na pitok-pitok po dito. Ang pitok ba nisa? Pitok-pitok isa. Hanggang lang ito pagkasunti. Lang ito sa istorya sa datong gamay ko ba? Pito na yung kailangan dako kayong isda. Kay nani magkalaw ng dagat, tangko ng isda. Pito na yun ang leader. Wala naman
mo ato ang uban nagpabilin na ninis iyan, ang uban, wala mo to sa ulo, ang uban sa angiko, naglahos na to dito sa kapay, at nagkakapay, may nato na ulo, kaya nagkayabaw na sila, o napurma sila, dako kayo nga fried chicken, lamoy sila sa sila. Siguro kung naman sila, takong, napurma naman sila fried chicken. Ingon na ang iglesia. Kung dili na ta maka-function, sumala sa gusto, sa Ginoo, ipa-function na to, mahimo na problematic ang sulok sa iglesia. Dili na siya makahatag o pasidungog at tubangan sa Ginoo. Wala ang Ginoo, nag-ingon siya sa parabulo sa talent. Ngayon mo sa Mateo 25, ngayon dia ang usa gitagaan og 5. Ang usa gitagaan og 2. Ang usa gitagaan og 1. Mahimo ta nga makaon sa problema sa kalibutan kung maparihatan natong usa nga iyang gitaguan ang talento nga gihatag sa Ginoo kaniya uyang wa gyud niya gigamit. Iniabot niya sa iglesia, sila lang. Iniglingkod, inikadumog niya promotion ni Church Elder Gabriela. Ngayon, sila lang. Kamaan na sila. Iniglingkod, magpagpag na karong Sabado. Sila lang. Diri na ako kaunon ang akong maha sa pambalay. Magbiko rin yung ako. Magbukot sila, magbiko rin ako. Mayroon ka akong bukog-biko. Magbiko ito, brad. Biko nila nga pinapagulbaro. Pagod rin sa biko. Nga naman, di taganahan masuporta sa buhay sa Lord. We wanted to bury atong inubong ang talento ng lihatag sa Ginoo kanato o pag-abot sa agalo o sa ibang sagalo. Ikaw nga nagtago sa imong talento mo usa ka lazy, usa ka foolish, pagkalukoy ng komentaryo sa Ginoo. Nahimo ta na lazy. Onya, ingon ang balang kasulatan sa Mateo 5. O kung saan, gikuha kanto ang usa nga talento kaniya o gihatag ngadto sa 5 nga nakaproduce og laing 5. Ang iglesia sa Ginoo mga igsoon mas mula buka kung kita tanan magdungan pagpagamit sa nagkadaiya nga talento gihatag sa Ginoo sa aton. Ang buhat sa Central Visayas Conference mas mulang po pa. Ang buhat sa Tabunok Church, mas mulang po pa kung ang matapusa, mga bata, mga hampong, babae, lalaki, ninyo, dalaga, balo, saan sa lalaki din? Yudo. Kitang tanan, atong ihiplin ang tanang mga butang na ulam nakapababag natin sa pag-apil sa buhat sa Ginoo. Atong nang iparamdin o atong ikumit ang atong kinabuhi para lang sa Ginoo. Dili para sa leader, para lang yun sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ay naghatag niya ng imong talento. Ngayon kabuntago ng mga kisunan. Ano na imong handog na imong talento para lang yun sa Ginoo. Daghang salamat. Mag-ato. Ginoo, niya ng kisunan ni mo din sa iglesia sa tayo. Ikaw naghatag kanila Ginoo sa ilang mga talento. O ilang isaay karong utang na ilang ining ganito, alam lang kanino. Dili alam sa mga leaders, dili alam sa sikataw, dili alam na nakakani madawat, na dubli ng panalangin, kundi alam nimo kay ikaw may naghatag niini o ikaw'y nalipay sa pagbalik namo nimo ni ining mga abilidad ni naghatag aron sa paglapnag pa sa imuhang ibuhat din sa kalibutan. Salamat din mo sa tutubag sa kakampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos sa namin.
Sa lipat ang closing song kay Zon. Ano na tayo apas na anunsyo. Karong Martes sa gabi magsugod ang wali sa AEC o suporta ta dito mga Zon. Sumarag sa tuwang presiding elder karong nga bulan. Karong Merkulis o Bernes wala tayo simba din apan pagkasabado ang simba. Ato lang tanan sa AEC sa pagtambong nga itong mga adunay mga interesado palihog mo dala sa mga interesado dito sa AEC sugod karong Martes, no? Apan sa Sabado aduna tayo simba balik dito. Only sa Wednesday o Friday wala tayo simba. O board, aduna tayo meeting karong hapon. Ang ito ang meeting ato ako ngayon karong hapon. For our closing song, shall we all stand and sing Take My Life, and then church hymn number 211. Alam dulu pag-imbao na mahanong lagas sa tulog sa kamanay. Lingkat na atau tulog Diyos sa kami. Nagkakatigong ng mga nilama alam sa pag-imbao. Labas na nagdaghan salamat sa mga mensahe karon nga among napatalibugan. Nagatong tanan ng mga talento kasa nga among ikinabuhi hantod sa ito. Kining tanan among paglaog ng ikaw magagiyahan tanan o